Paano mararamdaman ng isang batang lalaki na lumaki ng walang ama na ang kanyang ina ay kailangang umalis ng bansa para magtrabaho bilang OFW para lang may makain sila, na biglang malalaman niyang ang kanyang talento sa basketball ay ang susi sa pagbabago ng buhay ng kanyang buong pamilya? Paano posible na ang isang lalaking ang tanging pangarap ng lahat ay makita siyang maglaro sa PBA, ang pinakasikat na basketball league sa Pilipinas, ay pinili ang ibang landas, lumipat sa South Korea at naging mas sikat pa kaysa sa inaasahan ng sinuman? At bakit? Sa kabila ng lahat ng inaasahan ng mga Pilipinong basketball fans, pinili ni Renz Abando ang South Korea kaysa sa PBA. At paano naging mas maganda ang kanyang desisyon kaysa sa inaakala ng lahat? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Para maunawaan kung gaano kahirap ang nagawa ni Renz Abando, kailangan muna nating maunawaan kung saan siya nagmula at kung ano ang kanyang pinagdaanan bago pa man siya naging sikat. Si Ren Joseph Mamuyak Abando ay ipinanganak noong Marso 11, 1998 sa Santo Tomas, La Union. Mula pagkabata, ang buhay niya ay hindi madali. Lumaki siya ng walang ama. Ang kanyang ina, para matustusan ang kanilang pamilya, ay kailangang umalis ng bansa at maging OFW. At sa kawalan ng kanyang mga magulang sa araw-araw na buhay, ang kanyang lola ang naging kanyang pundasyon. Ang lola na naging pangalawang magulang. Ang lola na nandoon sa bawat sandali na kailangan niya ng gabay at suporta. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng kahirapan, hindi sumuko si Renz. Sa halip, nahanap niya ang kanyang kagalakan sa basketball. Sa mga simpleng kortong La Union at Pangasinan, doon unti-unting lumago ang kanyang talento at atletisismo. Nag-aral siya sa Bactad East National High School sa Urdaneta, Pangasinan, at pagkatapos ng high school, pumasok siya sa Philippine College of Science and Technology o PCST sa Calasiao. Doon, isang mahalagang pagkakataon ang dumating. Napansin siya ng dating manlalaro at coach na si Chris Calago. Nakita ni Coach Calago ang potensyal ni Renz, ang atletisismo, ang talento, ang kakayahang maging isang world-class na manlalaro. At sa tulong ni Coach Calago, nakapag-transfer si Renz sa University of Santo Tomas. Naging bahagi siya ng UST Growling Tigers. At doon, sa UAAP, nagsimulang lumabas ang talento ni Renz sa mas malaking entablado. Isipin mo ang sitwasyon ni Renz noong 2019 sa UAAP. Isang batang lalaki mula sa probinsya. Isang lalaking lumaki ng walang ama. Isang lalaking ang ina ay OFW. Ngunit sa entablado ng UAAP, nagsimulang makita ng buong Pilipinas kung sino talaga si Renz Abando. Mga powerful na dunk, mga amazing na block, mga athletic plays na hindi mo inaasahan mula sa isang manlalarong 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas. Agad siyang naging isa sa mga pinakausap-usapang manlalaro sa collegiate basketball. Hindi lang dahil sa kanyang scoring ability, kundi dahil sa kanyang depensa, sa kanyang extraordinary leaps, sa kanyang enerhiya na nagbabago ng momentum ng laban sa bawat oras na pumapasok siya sa korte. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, dumating ang isa sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang collegiate career. Noong 2020, ang UST basketball program ay nasangkot sa controversial na Sorsogon bubble sa gitna ng pandemya. Nang lumabas ang issue, si Renz ay isa sa mga manlalarong umalis sa UST. Maraming fans ang nagulat, maraming nagsuporta sa kanya, ngunit marami rin ang nagpuna. Ngunit sa halip na tumugon sa mga kritiko, pinili ni Renz na mag-focus sa basketball at magsimula muli. Nag-transfer siya sa Colegio de San Juan de Letran, naging bahagi ng Letran Knights sa NCAA, at doon sa NCAA Season 97, nagpakita si Renz ng isa sa pinaka-dominant na seasons sa kasaysayan ng collegiate basketball sa Pilipinas. Nakapag-score siya, nakapag-defend, nakapag-rebound, nakapag-deliver ng mga importanteng plays para sa kanyang team. At ang resulta, Rookie of the Year at Most Valuable Player sa isang season. Isa sa iilang manlalaro sa kasaysayan ng NCAA na nagawa ito. Tinulungan niya ang Letran na manalo ng kampeonato.
at naging isa siya sa mga pinakamainit na pangalan sa Philippine basketball. Ngunit narito ang tanong na dapat nating itanong. Pagkatapos ng historic na NCAA season, pagkatapos ng lahat ng tagumpay at pagkilala, bakit hindi pumunta si Renz sa PBA? Nang malaman ng mga fans na hindi mag-e-enter si Renz sa PBA draft, nagulat ang lahat. Bakit? Iyon ang tanong ng bawat Pilipinong basketball fan. Bakit pipiliin ng isang lalaking naabot na ang pinakamataas na antas ng collegiate basketball sa Pilipinas, ang lalaking may lahat ng kakayahan para maging isang PBA star na lumayo sa PBA? Ang sagot ay nasa tatlong bagay. Una, mas malaking oportunidad. Ang South Korea at ang Korean Basketball League ay nag-aalok sa kanya ng isang bagay na hindi kayang i-offer ng PBA sa oras na iyon. Mas mataas na kita, mas mataas na antas ng kompetisyon, at mas malaking exposure sa international basketball. Para sa isang lalaking ang pangarap ay hindi lang maging sikat sa Pilipinas, kundi maging kilala sa buong Asia at sa buong mundo. Ang KBL ay isang mas magandang landas. Pangalawa, ang desisyon ay para sa kanyang pamilya. Ang mas mataas na kita sa South Korea ay ibig sabihin ng mas maraming kakayahang tulungan ang kanyang pamilya. Ang ina na naging OFW para sa kanya, ang lola na naging kanyang pangalawang magulang, ang pamilyang nagsakripisyo para sa kanya. Para kay Renz, ang desisyong pumunta sa South Korea ay hindi lang isang career decision. Ito ay isang desisyon para sa mga taong mahal niya. Pangatlo, at ito ang hindi inaasahan ng lahat, ang South Korea ay naging mas maganda para sa kanya kaysa sa inaakala ng sinuman. Noong 2022, pumirma siya sa KGC ng Korean Basketball League at katulad ng ginawa niya sa Pilipinas, hindi nagtagal bago napansin ng mga Korean fans ang kanyang enerhiya, depensa at mga amazing na dunk. Sa kanyang rookie season sa KBL, naging mahalagang bahagi siya ng kanyang team. Tinulungan niya ang KGC na manalo ng KBL Championship at ng East Asia Super League Championship. 2 kampyonato sa kanyang unang season, ngunit hindi pa doon natatapos. Nanalo siya sa KBL Slam Dunk Contest, Perfect Score, Slam Dunk Champion. At ang kanyang fanbase sa South Korea, ang mga Korean fans na hindi pa kilala ang kanyang pangalan ilang buwan bago, ay biglang naging isa sa kanyang pinakamatapat na suporta. Sa kabila ng lahat ng tagumpay sa South Korea, hindi nakalimutan ni Renz ang Pilipinas. Nang ibigay sa kanya ang pagkakataon na maglaro para sa Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA Basketball World Cup, agad siyang sumali. At sa world stage na iyon, sa harap ng mga manlalarong mas matangkad, mas mabigat, at mas bihasa sa international basketball, ipinakita ni Renz kung bakit siya naging isa sa mga pinaka-espesyal na Pilipinong manlalaro ng kanyang henerasyon. Kahit limitado ang kanyang playing time, sa bawat oras na pumapasok siya sa court, nagbabago ang momentum ng laban, ang kanyang enerhiya, ang kanyang depensa, ang kanyang mga block laban sa mas matataas na international players. Marami sa kanyang defensive highlights ang naging viral sa social media. At isa sa mga taong napansin ang kanyang enerhiya, atletisismo at tapang sa court ay si Jordan Clarkson, isang NBA star, isang lalaking naglalaro sa pinakamataas na antas ng basketball sa buong mundo. At ang pagkilala ni Clarkson kay Renz, ang respeto ng isang NBA player sa isang batang lalaki mula sa La Union, ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga, na ang talento ni Renz ay hindi lang kilala sa Pilipinas o sa South Korea, ito ay kilala sa buong mundo ng basketball. Ngunit hindi lahat ng kwento ay puno ng tagumpay. Noong Disyembre 2023, naranasan ni Renz ang isa sa pinakamasamang sandali ng kanyang karera. Pagkatapos ng isang masamang pagkahulog habang naglalaro sa KBL, nasaktan siya. Injuries sa kanyang likod, pulso at concussion. Maraming fans ang nag-alala. Marami ang natakot na hindi na siya makakabalik sa dating antas. Ngunit katulad ng ginawa niya sa bawat pagsubok ng kanyang buhay, hindi siya sumuko. Sumailalim siya sa matagal at mahirap na rehabilitation. At nang bumalik siya sa court, ipinakita niya na ang injury ay hindi makakatigil sa kanyang pangarap.
Ang kwento ni Renz Abando ay hindi lang isang kwento ng isang basketball player. Ito ay isang kwento ng isang batang Pilipino na lumaki sa kahirapan, na walang ama, na ang ina ay OFW, na ang lola ang naging kanyang pundasyon, at nagpasya na ang kanyang talento ay gagamitin niya para baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga kabataang ngayon ay naghahanap ng inspirasyon sa mga pamilyang nagsakripisyo para sa kanilang mga anak, sa mga OFW na nagtatrabaho ng malayo sa kanilang pamilya, ang kwento ni Renz ay isang malinaw na mensahe. Una, ang kahirapan ay hindi isang destinasyon. Si Renz ay lumaki ng walang ama. Ang kanyang ina ay kailangang umalis ng bansa para matustusan sila. Para sa maraming tao, ang ganitong simula ay maaaring maging dahilan para sumuko. Ngunit para kay Renz, ang kahirapan ay naging fuel. Isang dahilan para magtrabaho ng mas husto, para mangarap ng mas malaki, para patunayan sa mundo na ang pinagmulan mo ay hindi ang nagtatakda ng iyong kinabukasan. Pangalawa, ang tamang desisyon ay hindi palaging ang pinakasikat na desisyon. Nang pumili si Renz ng South Korea kaysa sa PBA, maraming nagpuna sa kanya. Maraming nagsabing mali ang kanyang desisyon. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 2 KBL Championships, ng isang slam dunk contest title, ng pagkilala ng isang NBA star at ng isang West End level na career sa Asian basketball, malinaw na ang kanyang desisyon ay tama. Hindi lang para sa kanyang career, kundi para sa kanyang pamilya. Para sa kanyang ina na OFW, para sa kanyang lola, para sa lahat ng nagsakripisyo para sa kanya. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang utang na loob ay hindi nakalilimot. Sa kabila ng lahat ng tagumpay sa South Korea, sa kabila ng lahat ng kayamanan at katanyagan na maaari niyang makuha sa ibang bansa, hindi nakalimutan ni Renz ang Pilipinas. Bumalik siya para sa Gilas, Pilipinas. Nagsakripisyo siya ng kanyang oras at enerhiya para kumatawan sa kanyang bansa sa isang world stage. At iyon, ang pagbabalik na iyon, ang pagmamahal sa bansa na iyon, ay nagpapakita ng isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong kontrata o kahit anong sweldo. Ang pagmamahal ng isang Pilipino sa kanyang bansa. Para sa mga pamilyang ngayon ay nagsakripisyo para sa kanilang mga anak, mga magulang na nagtatrabaho ng husto, mga lola at lolo na naging pangalawang magulang. Tandaan ninyo ang kwento ni Renz. Ang inyong sakripisyo ay may kapalit. Hindi palaging agad. Hindi palaging sa paraang inaasahan ninyo. Ngunit darating ang araw, katulad ng dumating para sa pamilya ni Renz, na ang lahat ng inyong sakripisyo ay magiging pundasyon ng tagumpay ng inyong anak. At iyon, ang sandaling iyon, ay sulit sa lahat ng pinagdaanan. Dahil sa huli, ang kwento ni Renz Abando ay hindi lang isang kwento ng basketball. Ito ay isang kwento ng isang pamilya, ng isang ina na naging OFW para sa kanyang anak, ng isang lola na naging pundasyon ng isang batang walang ama, at ng isang batang nagpasya sa kabila ng lahat ng kahirapan na gagamitin niya ang kanyang talento para baguhin ang buhay ng mga taong mahal niya. Iyon ang tunay na era Bando, hindi lang ang mga dunk at ang mga kampyonato, kundi ang puso ng isang Pilipino na hindi kailanman sumuko. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.